Magandang araw sa inyo mga boss. Ang gagawin ko po ngayon ay ibo-bluetooth po itong Altic Lansing at patugtugin natin. So ito yung Bluetooth module at may back converter. Tingnan muna natin to kung ano kaya ang power supply nito. Baka pwede din natin makabit itong back converter. Hindi ko po alam kung anong power supply nito sa loob. Ito 20 ito, tapos may step down transformer nito sa loob. Ito to 20 to. At ito namang wire na ito para sa left channel. At ito namang phone jack niya para din ito sa sa cellphone at saka yung sa computer. Kasi ginagamit ito sa computer eh. So ito yung ipangsaksak sa computer, sa headset or Kaya dito natin ilalagay yung Bluetooth, yung output sa Bluetooth, audio output sa Bluetooth. Dito natin i-in. So ito yung ground, yung malaki. At saka left at saka right, or right at saka left. Ito yung ground nya. Yung may yung may guhit, yung black na guhit, yan ang nagsiseparate ng ground, left at saka right, or ground, right at saka left. Itong guhit na black, ito yung nagsiseparate. So ground ito baba, pangalawa left, right or left, saka ground ito. Dito natin yung output sa Bluetooth. Ito yung output sa Bluetooth eh. So left, ground at saka right. Itong output sa Bluetooth, dito natin i-connect sa input. So bubuksan natin to para malaman natin kung ano ang power supply nito. Para kung 12 volts man, gagamit tayo nito, back converter para mag-regulate ng 5 volt dito sa Bluetooth module. So ito to 20, itong wire na isa patungo ito sa left channel na speaker. Ito yung main nya kasi nandito yung to 20. At step down transformer itong nasa loob nito. So titingnan natin kung ilan voltahe kasi hindi ko pa nabuksan ito eh. At i-bluetooth na natin to. Kasi yung pag pwede naman din na saksak nyo lagi ito sa computer. Ito lang. Yung sa desktop or laptop, sasaksak nyo to. Okay, pero yung desktop at saka yung laptop may naman eh, may Bluetooth. So wireless na lang, magiging wireless na ito. Bluetooth na lang. So buksan ko na. Paano kaya buksan to? So walang screw. Ito lang kaya ito. Dito. So walang naghahawak na cellphone. Kailangan ng bubuksan ko na to. Muna. Pa-stop muna ng video. Una natin tanggalin ito yung cover. Tatanggalin natin yung cover para makita natin kung ano ang power supply niya sa loob. At saka
decide tayo na maglalagay ng Bluetooth. So ganito lang pagtanggal. Ayan, tatanggalin nyo. Napakasilyado po nito. Yan. Once natanggal nyo yan, may dalawang screw dito eh. Dito may dalawang screw. Tatanggalin yung dalawang screw dito at saka ito. Tatanggalin yung dalawang screw. Tapos tatanggalin din itong sticker niya. Pag natanggal na yung sticker niya, tatanggalin din naman ito, yung mga screw sa speaker. Tinanggal ko na ito, pero binabalik ko para makita nyo kung paano ang pagtanggal nito. Napakasilyado po nito. First time pa po ito natanggal ngayon. Ano ito? Altic Lansing. Sorry. Altic Lansing yung kanyang brand ng audio niya. Tingnan natin ang voltahe ng transformer niya, step down transformer kasi ito eh. So ito, matatanggal na ito at makikita na ang laman sa loob. So gawin nyo lang ito. Yan. Yan. So ito yung nasa loob niya na transformer. So input to 30 volts, 50 Hz, black white, output easy, 11.3 volts, 1.4 amperes. So tamang tama, ito yun. Yellow and red, ito yung secondary. Yung primary niya, black at white. So ito yun, black at white. Yan ang primary niya, yan ang 220, black at saka white saka black. So black and white, dito tayo sa output secondary 11.3. so tamang tama, kaya makalagay tayo ng back converter. Ito, makalagay tayo nito. So hindi natin i-input dito yung AC, kailangan pa natin ng isang diodes at isang kapasitor. Gawin natin dito, half wave lang tayo, isang diodes at isang kapasitor. So posible na diodes na magamit natin yung IN lang, IN 4001, IN 4007, at saka yung kapasitor 16 volts, 1000 UF or 100 UF. Kahit anong microfarad na kapasitor okay, basta yung voltahe lagpas talaga sa 11 volts para hindi sumabog. So ito, tamang tama, 11 lang siya. Okay, so half wave lang gagawin natin, isang diodes at isang kapasitor para mabigyan ito ng supply, at saka naman maglalabas ito ng 5 volts para sa Bluetooth. Adjustin natin to. So hanap tayo ng kapasitor at saka diodes.
So meron ako ditong mga ano, may mga ano to, may mga ano ako dito, mga tinanggal na ano. So malaki to, sayang naman kung gagamitin natin. Hanap tayo na ito, pwede to, 16 volts 4700 microfarads. Hanap lang tayo ng maliit. Ito kaya 16 volts, okay, ito. Tapos hanap tayo ng diodes, IN4001. Maliit yun, maliit na diodes yun. Ito may diodes ba to? Ito pwede na itong diodes na to sa cellphone charger. Kasi mga diodes malalaki talaga voltahe. Ito okay na. So tatanggalin ko ito at isusolda ko nito. So yun, may soldering iron. So paputulin ko muna ang video. So, ito na po yung half wave na ano nilagay natin na diodes. Isang diodes at isang kapasitor lang. So ito yung zero niya at ito yung positive 11.3 volts. So yung positive 11.3 volts dito siya sa diodes at yung negative sa diodes papunta naman siya dito sa positive ng kapasitor. Sa kabila naman yung negative niya diretso siya sa ano, sa zero. Kasi ano 11.3 volts, so zero tong isa. Red, yellow and red. So easy yung dalawa yellow and red, step down. Yellow and red. So yung yellow zero. So yung red yung nagdadala ng 11.3 volts. So dito siya sa ano diodes. Papunta siya sa diodes. Papunta naman siya sa positive ng kapasitor. So yung negative ng kapasitor zero siya, easy. Yung red 11.3 volts siya yung nagdadala ng ano voltahe. So dito siya sa diodes. Papunta naman siya dito. Ito naman yung ano load na niya patungo sa no load. So positive tsaka negative. So ito yung ang reading niya, napakalaki. Nasa 18. Nasa 19 volts. So nasa 19 volts. Nasa 19 volts siya. So okay lang, nasa 19 volts. At ito naman yung dalawa na tinistira natin. Ito yung patungo sa module ng converter. So may polarity na talaga ito. So pagkabit nyo dito sa ano sa module, may polarity na talaga ito. So ito yung in positive at saka negative. So try lang natin, hindi naman ito makakukuryente. So ito yung dito yung positive. So baliktad. Yan. So ito yung positive. Ito yung negative. So try natin kung gagana ba itong back converter. Hindi naman ito makakuryente, maliit lang voltahe.
So mahirap ito lang. Ito napakalapit kasi. So ayan, lagay natin. So positive dito siya sa positive, at saka ito yung negative. Tingnan natin, iilaw naman ito pag may voltahe. Yan, may ilaw siya. Yan, kabit natin. Yan, so may polarity na talaga siya. Yan, huwag kayong mag-touch nito kasi hindi naman ito nakakuryente eh. Maliit lang ang voltahe, tapos yung amperahe nasa 1.4 amperes lang, maliit, hindi nakakuryente ito. Yan, so dito tayo mag-i-in. Dapat tama yung polarity. Kung magfo-full wave kayo dito, pwede naman ninyo ipo-full wave ito eh. Gawin yung full wave, 4 na diodes, 4 na IN 4007 or IN 4001. Pwede kayo magpo-full wave nito. Kaya ginawa ko half wave lang kasi pwede naman siya sa half wave. Para isa lang ang diodes at isang capacitor lang magagamit natin. Kung full wave, pwede rin na 4 na diodes at isang capacitor. Pwede na rin. Ito half wave lang to. Pero okay na to kahit half wave. Basta may polarity na talaga ito eh. Huwag nyong, dapat nasa tama yung polarity nyo sa module. Tama ang pagkabit sa polarity. Para hindi ito sasabog, ito ay capacitor ito eh. Ito. Capacitor ito eh. So 100 microfarad, 50 volts. So ito yung capacitor. Capacitor din ito para sa out. 35 volts lang ang out niya kasi step down ito eh. Step down back converter. Ngayon, tatap natin dito. So soldering natin, tapos lagay natin sa loob. Pagkatapos natin mag soldering nito, adjustan natin na 4.5 volts para naman sa out niya para sa Bluetooth module. So okay. So ito nakakabit na yung step down back converter, nakakabit na sa half wave. Pero hindi tayo dito maglalagay ng Bluetooth sa box na ito. Hindi pwede tayo maglalagay ng Bluetooth dito sa box na ito kasi wala itong input eh. Yung input niya yung nasa kabila na box. Ito yun. Sa box lang ito na may transformer or supply niya. Pero dito talaga yung input niya kasi may volume dito eh. Ito yung input niya. Nandito yung wire na sa input eh. Yan. Ito yung wire niya sa input. Audio input. So dito tayo magbubukas. At tatakpan na lang natin to, at least nakita na natin ito yung transformer niya kung ilan talaga. So ayan po yung transformer niya. So tatanggalin natin to, nagtesting lang tayo dito. So okay, doon tayo sa kabila, takpan natin to at sa kabila tayo mag-open. So okay. So ito po yung box niya. So isa lang pong speaker ang nakakonik dito. Na totoo talagang tumutunog. Ito po yung speaker na meron talagang wire na nakakakonik. So ayan po, isa lang po ang speaker na nakakonek. Tapos yung isang speaker dito
wala pong wire. Para lang po itong vibrator lang ata pag tumutunog itong isa. Ito naman ay magsasayaw din. Pero wala po itong nakakonect na wire. Parang pag nagbibihis siya, gumagalaw din naman ito kasi yung box niya selyado talaga. So isa lang ang may connection na speaker. Wala po itong connection isa. Ito lang po yung may connection talaga na galing sa amplifier. So ikabit muna natin to. Pagkatapos bubuksan natin to kasi nandito yung input niya nandito rin yung amp niya, maliliit na amplifier. So ayan, may mga volume dyan, on off volume. So dito na tayo kumukuha ng power supply para sa step down back converter. So half wave lang, hanap tayo dyan sa loob, buksan natin to para makakonek ito at saka yung bluetooth nya. Yan. Tapos takpan natin at itesting natin kung may signal ba talaga kapag selyado na ang makapal kasi itong plastic Tingnan natin may signal ba sa loob, makakonek ba yung bluetooth sa loob kahit na makapal ng plastic. So buksan na natin to. So dito tayo sa kabila na speaker. Buksan natin to kasi nandito yung input niya Ito may mga tone control at saka on off. So hanapin natin dito yung input niya at dito rin tayo maglalagay ng para sa power supply naman itong module. Dito tayo hanap kasi dito transformer lang ang nandito, tapos wire lang niya ang patungo dito. Patungo dito sa kabila na speaker, wire lang na nagdadala ng AC. At dito may dito may full wave at saka yung amplifier niya dito yan. So bubuksan natin to. So pagbukas nito gamit lang kayo ng flat screwdriver dito kasi selyado talaga Tapos tanggalin natin to kasi nandito yung nandito kasi yung niya yung mga screwdriver yung mga tawag dito, saya kasi ako mga bolt. So kukunin natin to. Yan, kikita natin may yan, may screw yan. Tanggalin natin. Kahit ito mapunit, okay lang. Ingat talaga kayo pagtanggal nito kasi baka ninyo itong yung cone niya maganon masugatan. Ito yung cone edge baka masugatan, lalabas ng hangin dyan pag tumutunog. So ito yan, kita na lahat yung mga niya, yung mga screw yan. Ito Phillips screwdriver ang pagtanggal nito.
ingatan talaga para hindi maano yung core niya, hindi masira. So napaka-easy lang po lagyan ng Bluetooth ito kahit anong mga maliliit amplifier, yung mga TDE, LM, yung mga Toshiba na IC amplifier. Napakadali lang po gawing Bluetooth. Napakadali lang po lagyan ng Bluetooth. Yung mga IC na amplifier, madali lang po lagyan ng Bluetooth yan. Hahanapin na natin yung power supply. Magkabit tayo ng hindi tayo basta-basta maglalagay ng input ng Bluetooth na hindi naman 5 volts. Masusunog talaga yung Bluetooth. Dapat may step down na transformer pa ilan na ayong converter. So ito wala rin itong wire, parang ito lang tumutunog. Pag tumutunog ito, tsaka naman ito mo gumagalaw. Katulad din ito sa mga Bluetooth na mga boombox, walang mga wire, ito lang yung mag bounce. So matagal na itong lansing. Hindi ko na ito nagamit kasi may malaki naman ako na hindi ko na ito nagamit. Yan, pag natanggal nyo yan, tatanggal na rin ito. So ito, tanggalin. Ay, hindi ko alam, may kasali pala itong tone control nya. Saan ba yun? Ito. Kasali pala ito. So okay na, natanggal na. So ano ba to? May wire kasi ito yan, kita na ng yung amplifier nya na maliit. IC ba ito? Ito kayang nagdadala ng nito, yung driver nya. IC nasa ilalim, may board sa ilalim. May board sa ilalim yan. Tatanggalin natin yan para makita talaga natin yung saan ba yun, saan bang wire na kumukuha ng power supply dyan. Sukat mo na. So ito na, natanggal ko na. So ito yung tone control nya dito at speaker out. Ito yung speaker out nya. Yan. Ito. Lansing Altic double magnet. Ito yung tone control niya. Ito yung nandito yung switch sa power. Yan. Ito yung niya. May IC dito eh. Anong IC ito? Ngayon lang ako nakakita na IC ng ganito para sa audio. So ito yung niya, ito yung audio input.
right, itong red, right. Yan, right, nasa board. Right in, ground, at saka left in. Yan, white, left in. Dito tayo mag-ano ng Bluetooth. Ito yung pag-i-input natin ng Bluetooth. Dito tayo mag-i-input ng Bluetooth. Yung sa output na Bluetooth, audio output na sa Bluetooth, dito natin ilalagay sa input niya. So ito yung transformer na 11.3 volts. Dito niya pino-full wave yan. Dito tayo kukuha ng voltahe para naman sa half wave. Para magsusupply ng to half wave, para magsusupply ng ano, back converter. So dito tayo kukuha kasi andito yung mga wire eh. Yan, ito yung mga wire nya. Itong dalawang yellow, easy to, easy yung dalawang yellow, tsaka yung right in, ground, then left in. Ito yun eh, ito yung nagsasaksak ng ano, yung sa desktop nyo or sa laptop or sa MP3 or cellphone punja kasi ito eh. So ito yan, ground, left at saka right, right, left at saka ground. Itong nasa baba, ito yung ground, left at saka right. So ito yun, nag-i-input siya dito sa board ng right, itong black ground at saka itong white left, right, ground, left. So ito yung EC nya, yung sa power supply, yung sa transformer na step down, ito yung EC nya. So napaka ano nito, magandang board ito. So isa lang yung wire patungo dito. So napaka logic po nito eh, kasi isa lang po yung wire na ano, ano ng switch, tsaka volume at saka yung ano, base pa kaya ito. Wala nang iba. Meron pala, meron socket dito. So dito yung socket nya, kala ko ano na, bakit isa lang wire patungo dito eh, kasi ano, may speaker pa, may mga switch, may mga tone control. Ito yung ano nya, pin. Ito yung pin, ito yung nagsasasaksak dito. Yan. Na ganyan kasi yan eh, na ganyan. Ganyan. Tapos ito na ganyan. Yan. Ganyan or nagkaganyan yan, basta makasaksak yan dyan. So ito yung socket nya at dito naman yung pin nya para masaksak. Kaya pag natanggal, nalito ako bakit isa lang wire dito patungo. Yan, dami na ano dito, may nga tone control pa nga at saka on off. Bakit isa lang ang wire tapos may speaker na agad. So ito pala yun, yung pin dito yan isasaksak. So gawin natin, kukuha na tayo agad nito ng ano, power supply. Ito yung sa ano, ito yung dalawang wire na yellow sa AC to, kasi dito siya naglalagay, apat na diodes dito, nagpo-full wave yan para masupplyan yung IC. So kuha tayo dito, tapos input, pwede na natin to tanggalin, tsaka dito na tayo maglalagay ng input na galing naman sa audio output ng Bluetooth module. So gawin na natin para
para mapatugtog na natin. Cut mo na to. So ito yung AC nya, dalawang yellow. Nakunik ko na ito sa sa half wave. So dyan. At ito namang input sa board. Ito yung input sa board. Kinat ko na, tapos dito naman tayo mag sa module. Yung output nito tatlo, tsaka yung input dito sa board tatlo. So itong black talaga yung ground nya, sa gitna ground, tsaka left at tsaka right, white and red, left right nya ground itong black. So ayan, sabit na natin. So power supply ito sa transformer. So ayan, yan, babalik ko muna to para maayos na. So okay, ito na po, nakabit ko na po ito. Itong wire na ito patungo ito sa input ng board, at ito naman dito yung nakakabit na sa output ng Bluetooth. Ito yung sa output na Bluetooth, patungo ito sa input ng board. At dito yung battery nya. Ito naman yung output. So dito may voltahe na ito. At dito in-adjust ko ng 4.2 volts, at saka yung out naman niya patungo dito sa Bluetooth input niya sa battery, yung sa may bat, at saka audio output ng Bluetooth patungo sa input ng board dito sa lansing. So naka-in tayo dito half wave lang sa AC, tapos dito siya nagdi-DC. Yan, may diodes, nagdi-DC siya dyan, patungo naman siya dito sa input ng back converter, step down. Tapos in-adjust natin ng 4.2 volts, at saka yung 4.2 volts na out nya sa back converter patungo naman sa Bluetooth, para magbibigay ng power sa Bluetooth. At saka yung audio output sa Bluetooth patungo naman sa input ng board dito. So patugtugin natin to. Lagyan muna natin to ng tape para hindi siya dumikit dito sa maraming pin dito sa board. So ito, napakahirap po ito kasi napaka nito sobrang napakalapit lang po pag nito. So maganda ko yung soldering tip nyo, yung manipis yung soldering tip nyo. Hindi talaga ito magdidikit pag manipis yung soldering tip nyo, kasi napakalapit lang. So tiningnan ko mabuti, hindi naman magkadikit kahit makapal yung soldering iron, soldering lead, hindi na siya nagdumidikit. Pero yung soldering tip na manipis, yun best yun para sa mga malalapit na napakalapit lang. Ito yung malayo-layo ito napakalapit sa audio output. So itong board, saksak muna natin to dito. Yan to, yung pin nya sasaksak muna natin dyan. So may sakit dyan. Yan, ito sakit. Saksak natin itong pin para magkaroon ng power yung IC nya, yung board, at para tumunog na din.
So dito yan, lost contact ito eh. So testingan na natin. So ito na po yung yung Bluetooth at saka back converter. Tinatap ko na dito. Itong transformer na to parang naputol sa ilalim eh. Kaya tinanggal ko na lang ito. Kasi parang naputol eh, walang continuity, walang lalabas na secondary. Nung una meron naman. Nang nag-test na ako, walang kuryente na lumalabas. Parang dito may 220. Itong secondary, yellow at red, wala nang lumalabas, kaya tinanggal ko na lang ito. Kaya ito na lang ginagamit ko na transformer, yung sa tone control. Yan, gumagana na. At ito ring patugtugin natin to, lagay natin to sa loob lahat, tapos tatakpan. Tapos yung mga speaker nya, dalawa kasi box nito eh, left and right. Ngayon yung left and right, dito na lang left at saka right. Wala na po itong wala nang ganito, hindi na natin to ikakabit kasi wala itong parang magbabibrate lang ito. So okay, patugtugin na natin to. So tapos na po ito makabitan ng Bluetooth. Yung isang sound box niya, nilagyan ko na lang ng dalawang speaker na active speaker. Wala na lang po ito, hindi na lang ko na po ito kabit kasi parang magbabibrate lang ito. So isang speaker dito sa left at saka sa right. So andyan, may Bluetooth na dyan. Yan, may Bluetooth na, at saka linagyan ko ng back converter kasi 16 volts siya eh. Yan, dito ito yung wire nya at patungo sa transformer. Kasi itong transformer nya nagto-trouble eh. Yung secondary nya parang naputol sa ilalim, ayaw maglabas ng secondary. Maganda sana kung ito yung transformer. Kaya ang ginawa ko na lang, pinutol ko na lang ito kasi dalawang box ito eh. So isa na lang ginamit ko na box. Dito lahat, yung amplifier nya, yung Bluetooth at saka yung dalawang speaker, dito ko na lang lahat ilalagay. So patugtugin na natin to. Nandito na yung Bluetooth, yan ang Bluetooth tsaka back converter. Lagay natin to sa loob. Yung switch niya para mag-on siya. Ito yun. Yan, nag-on na yan. Patugtugin natin to. Pumasok. Ayaw pumasok. Parang bumabala. Yan. Ito naman isa. Yan.
So fit na fit. Yan, tugtugin natin to. So walang ham. Yan, ito yung on sa amplifier. Yung Bluetooth naka-on lagi kasi naka-connect. So ito, tugtugin natin. So ayan. Yan, tumutugtog na. Yan. Yan. Ito yung ano niya, tone control. Tone volume at saka volume. On off. So ayan, okay na ito. Itatry natin to kabit sa battery. Kasi transformer ito eh. Yan. Single lang po itong voltahe nito. 12 at saka 0. Walang center tap. So try natin ikabit dito sa battery. Kung gagana ba ito. So okay. Tatakpan ko muna to para may takip ito eh. So try natin. Umiinit. Sige. Ito na po yun. So tapos na po. Tapos ko na po kinabitan ng Bluetooth to. Yung Bluetooth nasa loob. Dalawang speaker to. Ginawa ko na lang isa kasi nasira yung transformer niya ay walang continuity. So itong wire na to, ito yung nagbibigay ng power supply. So ginagamit ko na transformer. So ito yung sa tone control ko. So single voltahe lang siya, ito center tap kasi ito eh. So single voltahe lang siya. So single lang kinukuha ko. Tapos kinabit ko na dito 12 at 0. 16 volts 0 and 16 volts lang, single lang kasi ito eh. Yan, dyan ko kinonik. So yung wire niya is isa lang dyan, nakatap dyan. Yan, so nakakonik ng Bluetooth. Patugtugin natin. So yan, dyan tone sa volume. Yan, volume on off. Play na natin. Ang aking nararamdaman sa dahilan ng yan, to. Yan. So 12 at 16 at 0 lang kinabit ko kasi single ang voltahe. Yan. Wala na pong wire, Bluetooth na po ginamit natin.
So testing natin to sa battery. So tanggalin natin to. Tsaka off muna natin sa transformer to eh. Dito punta tayo sa battery. Tanggalin na natin to. Taas ang wire dito. Yan. Napakataas ng wire. Yan. Okay. So, lagay natin sa battery. So, kulang ng ano para mag-click tayo. So, ayan. Nakakabit na. Ito negative post sa battery, tapos itong isa nasa positive post. Kiniklip ko lang yan kasi ano, yan, kiniklip ko lang yan kasi ano, temporary lang. So itong dalawang wire wala ito eh. So yan, negative at saka positive. Linagyan ko na talaga ng ano, palatandaan para ito yung magiging positive nya. So, yan. DC na talaga siya eh. So, ito yung wire. Yan, natanggal. Ay, natanggal pa. May mic kasi. Yan. Ayaw eh. Talaga. Ayan. So negative post, positive post, linagyan ko na ng palantadan para malaman ko kung ito yung positive na wire kasi pareho kulay yellow eh. Yan. Tinitest natin sa battery yan. Ito yung wire patungo yan dito. Yan. So yan yung wire. Yan yung wire niya. So patungo siya sa battery. Yan. Yan. Itong dalawa hindi ito nakakunik. Wala yan. So yan. Yan. Naka-bluetooth na ba ito? Ayan. Play natin. So ito. Yan. Tumutunog siya sa battery pero kukulangin siya sa voltahe. 12 volts lang. Kukulangin siya sa voltahe. Kung di naman yung bluetooth niya na-adjust sa ilalim kasi ano, nasa 16 volts yun eh. Tapos bumaba yung bluetooth niya, bumaba din. Nasa 2 volts lang ata kasi ano, mahina eh. Kaya hindi nagbibigay ng audio output na malakas yung bluetooth kasi yung input ng back converter na 16 volts yon sa dito, 16 volts siya sa dito, tapos linagay natin sa battery, nagiging 12 volts ang kanyang in sa inverter, tapos yung output naman sa step down converter bumababa din kasi yung bluetooth hindi nagbibigay ng audio output,
na malakas kasi bumababa yung voltahe niya eh. So okay na ito.